Cling to the Lord every day of your life. Through joy and sorrow, in peace and in strife. Study his book, it will guide all your ways, leading you always to offer him praise. Cling to the Lord and stay close by his side. Trust in his grace and in his love abide. Cling to the Lord in whatever you do. Hold to his promises, faithful and true. Cling to the Lord, ever cling to his word. Follow the truth and do not be deterred. Steadfastly standing and conquering sin. God will provide strength and courage within. Cling to the Lord and stay close by his side. Trust in his grace and in his love abide. Cling to the Lord in whatever you do. Hold to his promises, faithful and true. Magandang gabi mga kapatid. So tayo po ay muling nandito na po tayo sa ating Facebook Live sa gabing ito. Dapat sana po kahapon na gabi, pero ngayon po natin naisagawa ang ating pangaral po sa Facebook. Ito po ay magandang pagkakataon. Kasi ngayon ang Facebook ginagamit more sa entertainment o kaya false news, kuminsan. Pero dito po sa atin naman ay may pangaral lang po ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa atin po ay ipangaral po natin ang katotohanan. Sabi nga po ng ating Panginoon, dito po sa 17 kabanata, sa 17 talata, sabi rito, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun po, dito po sa bagong salin, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them with your truth. Your word is truth. So yun po sa atin. Kung ano po ang katotohanan, yan ang ating pinagsisikapang ipangano. Ngayon, challenge po sa mga nakikinig, kung meron kayong mapapatunayan na hindi tama sa ating pinapangarap, by all means, sabihin po natin, sapagkat ito po ay pag-aaral na walang alinlangan o walang anumang layunin. Kundi may pakilala lang po natin kung ano yung katotohanan sa banal na kasulatan. Minsan lang ating tinatalakay po rito sa ating Facebook Live ay mga controversial na usapin, pero the Bible is controversial. Actually, salvation in Christ is very controversial. Tandaan po natin yan. Ang pananampalataya sa Panginoon is very controversial. Maraming mga tao hindi naniniwala sa ating Panginoon. So hindi po katakatang iwasan po yung mga bagay na yan kasi kailangan nating pag-aralan. Sa atong mga kaigsuonan, diha sa Mindanao, sa Visayas, o sa laylay matapit, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. At sa ating po mga kakabsat, JT Locos, naibang garabi kada kay aming kakabsat. Yan. Sa ating mga kaibigan, kapatid sa Pangasinan, Masanto siya Labi, at sa kayo namin. Diyan po sa Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa Dugabos. Dito rin po sa ating mga katugangan sa Bicol. Sa ating mga kapatid dyan sa may Carabao Island, may ayad gabi sa inyong tanan. At dito po sa amin, may pabing kekogan. Yan po nga mga pagbati. Kung kayo po ay Indonesian, salamat malim. Yan. So ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay isang bagay na mahalaga nating pagtuunan ng pansin. Ito po yung, kasi maraming pagkakataon sa mga iba-ibang klaseng mga kongregasyon sa iba't ibang lugar,
Nagkakaroon tayo ng mga lectureships o gospel meetings. Nag-imbita tayo ng mga kapatid sa iba't ibang mga lugar. Galing siya sa malayong lugar. Minsan ito isang maghapon na pag-aaral. Dinadatan tayo ng panahon na kailangan tayong kumain. So meron po nakagawian, naging tradisyon, ano po, na yung host ay nagpapakain sa mga nag-a-attend. Ang magiging katanungan po natin dito sapagkat ito ay may kaugnayan sa church dahil ito ay lectureship o gospel meeting. Maaari ba na yung host church, kung ano man yung host church na yon, ay kumuha mula sa kabangyaman na iglesia na ito yung pera na nililikom every Sunday para pakainin yung mga taong dumadalo sa lectureship o gospel meeting. Yun ang ating katanungan. May the host church take from the treasury to feed the people attending the lectureship or gospel meeting? Yun ang isang katanungan sa wikang Banyaga. Ang sa nakita natin at na-observe po natin, may mga local churches of Christ na kumukuha mula sa treasury para magpakain sa mga tao. Meron namang hindi, katulad po sa amin, sa Angeles City Southside Church of Christ, never namin ginawa yan. Ang mga individual na mga kapatid mula sa kailang sariling pera ang nagpapakain sa mga tao na nag-a-attend sa kung anumang annual lectureship o gospel meeting. Yun ang aming ginagawa. So ito isang katanungan na dapat nating pag-aralan. Kasi kung yung pong practice na kumukuha tayo ng pera mula sa church treasury para pakainin yung mga tao nag-a-attend sa ating mga gospel meeting ay mali, nagkakasala tayo sa Diyos. Yun po ay tama, walang problema. Ganun talaga yun eh. Pero paano kung mali? Wala tayong mababasang otoridad mula sa Biblia tungkol sa mga bagay na ito, nagkakasala tayo sa Diyos. Ano mang klaseng pagkakasala ay magdudulot sa atin ng kaparusahan mula sa Diyos. Tandaan po natin yun. Meron pong kabayaran ng kasalanan. Hindi sinasabi ng Biblia kung anong klaseng kasalanan. Basta kasalanan. Pag lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos, unfortunately, pag ginawa po natin yon, ay meron pong kabayaran yun. Sabihin, meron pong pagkabayaran. Meron tayong sasagutin sa bagay na lumalabag tayo mula sa pananampalataya. Ito po sa Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. For the wages of sin is death. Ang kahulugan po ng death o kamatayan ay hindi po yung physical na kamatayan, kundi yung spiritual death o separation from God. Tayo naihiwalay mula sa Diyos. Nasisira ang ating fellowship sa Diyos. Nasisira ang ating relationship sa Diyos. Iyon ang delikado riyan. Kasi minsan, may mga katanungan, pagka ginawa natin ito, pupunta tayo sa impyerno. Ang sagot po niya, simple lang eh. Kung yung ginawa mo ay paglabag mula sa kalooban ng Diyos at hindi ka nagsisi at hindi ka nagbago, sa araw ng paghuhukom, may kayo mapaparusahan. Simple lang po yan. Huwag na natin gawing komplikado. Simple lang. Kung tayo susunod, tayo maliligtas. Kung hindi tayo susunod, hindi tayo maliligtas. Tayo mapaparusahan. Di ba? So ito pong pagpapakain ng tao dahil involved in church lectureship po ito. Ito pa yung gawain ng iglesia. Is it the work of the church? The lectureship or gospel meeting are the work of the church. Ito yun. It falls under either edification or evangelism. But how about feeding the people attending the lectureship? Paano yung mga taong dumadalo sa lectureship o gospel meeting na pinapakain? Ito pa yung gawain ng iglesia. So bilang kaliwanagan sa ating pag-aaral, kailangan maging maliwanag sa atin kung ano ang gawain ng iglesia. What is the work of the church? Kasi sa mga denominations, blurred
blurred din sa kanila ang gawain ng iglesia. They have the social gospel concept. So kung makikita natin sila nagpapakain mula sa church treasury, yung mga tao nag-a-attend sa kanilang mga spiritual activities, hindi katakata kayo. Dahil hindi malinaw sa kanilang scriptural authority. Hindi malinaw sa kanilang gawain ng iglesia. So sa atin, kailangan maliwanag. What is the work of the church? Tatlo lang po gawain ng iglesia. Evangelism, o yung pangangaral ng ebanghelyo sa mga taong hindi paligtas. Edification, ito yung pagpapatibay ng mga Kristiyano sa kailang pananampalataya. At benevolence, o pagtulong sa mga nangangailangang mga kapatid. Meron po tayong mga talata sa mga bagay na yan. Hindi natin iniimbento po yan. Halimbawa, yung evangelism sa Mark 16 verse 16, sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, sa mga apostles, na siyang unang naidagdag sa iglesia, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized shall be saved, and he who doesn't believe shall be condemned. Umayo kayo sa buong sanglibutan at ipangalang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismo na maliligtas, tatapat ang hindi sumasampalataya ay parurusa. So ito'y gawain ng iglesia. Gayon din po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. Ito po isang church sa Thessalonica na si Grego. Ito po sa kasalukuyang panahon ng pangalan po yun ay Thessaloniki. Noong sa panahon po ng Biblia, Thessalonica. Yun ang biblical name po niya. Pero ngayon sa panahon natin ngayon, may syudad na pangalan Thessaloniki. Tingnan po lang sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. Ito ating mababasa. Ito po. Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. So mula sa Thessalonica ay pinangaral nila ang ebanghelyo. Kaya nga sabi ni Pablo, wala na kami dapat sabihin pa. Nung si Pablo po ay nasa Corinth, sinuportahan siya ng ibang mga iglesia sa Macedonia. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 8. So isang paraan ng gawain po ng pangangaral ng ebanghelyo ng iglesia ay tumulong sa mga ngaral na nangangaral ng ebanghelyo. Kaya po natin makikita sa 2 Corinthians chapter 11 verse 8. Aking nanakawan ang ibang mga iglesia sa pamamagitan ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. Si Pablo hindi tumanggap ng support sa Corinth, hindi dahil wala siyang karapatan. Meron siyang dahilan. Kung ating babasahin sa 12 kabanata, makikita natin dahilan. Pero ang point po rito, yan ang unang gawain ng iglesia, ipangaral ang ebanghelyo. So merong mga ngaral na binabayaran ng iglesia o sinusuporta ng iglesia para gawin niyang gawain ng pangangaral. O kaya minsan may radio programs, may gospel meeting, yan po'y gawain ng iglesia. Pangalawang gawain, hindi lang mahalaga na mabakabautismo tayo ng mga tao. Minsan meron nakausap, nangaral daw sila, 80 na bautismo, 80 were baptized. Very fascinating. Next question. Ilan ang natira? Wala. Napakalungkot. Walang kwenta po yung nagbaptize tayo, tapos wala naman natitira. Kailangan yung mga nabaptismo na manatiling tapat. Yun po ang purpose ng edification. To edify, galing po sa latang edifice, is to build up. Yung po makikita natin is to build up. Patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Kaya nga po sa church, naglagay ang Panginoon ng mga kaloob, nagkaroon po ng mga apostles, mga propeta, na kailang gawain na may pahayag ang kalooban ng Diyos nung panahon na hindi pa ito naipahayag ng lubusan. Pagkatapos yung mga ngaral o evangelist at may mga pastor at maguro kanya. Basahin natin. Dito po sa verse 11 ng Ephesians chapter 4. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at maguro. Para saan? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo.
sa gawain ng paglilingkod, for the work of ministry, for the work of service. Tandaan natin na pagiging Kristiyano ay gawain ng paglilingkod. We are servants. At tayo po ay pinatitibay para magawa natin ang gawain ng paglilingkod upang magpatibay ang katawan ng ating Panginoon. Meron din pong pagsamba na pinag-uutos ang Panginoon sa bawat local churches. Ano ang purpose ng pagsamba? Hindi lamang para tayo magpuri sa Diyos, of course, pero ito'y paraan din ng pagpapatibay sa isa't isa. In Hebrews chapter 10 verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ang aking paniniwala itong araw doon, sabi ng iba, first day of the week. Hindi ako naniniwala doon. Ito'y araw yung destruction of Jerusalem. Dahil ito'y karamagdumat, karamari-marim ang mangyayari sa araw na yon, tulad ng sinabi ng Panginoon sa Matthew 24. So, kailangan kayo tumibay yung pananampalataya. Yun po yung context nun. Pagkatapos, 1 Timothy chapter 3, verse 15. Ang iglesia ay nilarawan bilang saligan ng katotohanan. Yung lumang salin, suhay, at haligi ng katotohanan. Bigyan natin dito sa bagong salin. Ngunit kung kayo mga maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugalin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na sa iglesia ng Diyos na buhay na haligi at suhay ng katotohanan. Ganun pa rin, haligi at suhay ng katotohanan. So ito yung nandoon ng katotohanan, kaya doon ay nagpapatibay ang mga Kristiyano. At ang pangatlong gawain ay ang pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ito po ay isang paksa na controversial sa ibang mga kapatid. Pero sa akin, sa inyong lingkod, hindi controversial yan. Very clear. Ang maaaring tulungan lang ng iglesia mula sa kabangyaman ay yung mga kapatid na nangangailangan. For instance, sa Acts chapter 11, 29, 28, 30, nagkaroon po ng taggutom sa bunsang limutan sa panahon na yan. At ito ang kailang ginawa. Yung iglesia sa Antioch. Ang mga lagad, ayon sa kakayahan ng bawat isa, ay nagpasyang magpadala ng tulong kanino? Sa mga kapatid na naninirahan sa Judea, at kailang ginawa ito at pinadala nila sa matatanda sa pamamagitan ng mga kamay ni Bernabe at Saulo. So nagtumulong po yun. Sa 1 Corinthians chapter 6, ganun din. Nagkaroon po ng ambagan o abuluyan sa Corinth para sa mga banal. Yung mga banal na yon ay mga duka sa Jerusalem. Dito po sa basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 16, ito utos din ni Pablo sa mga taga-Galacia. Pero yung utos din sa mga taga-Galacia, hindi naisulat. Inutos lang niya. Pero hindi na naisulat. Hanapin mo yun sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, wala kang mababasa doon. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din yon gaya na aking itinagubilin sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat isa sa inyo magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang wag nang magawa ng mga bagang pagdating ko. Saan ba ito dadalhin? Sa verse 3, at pagdating ko, ang sino mang inyong pipiliin ay silang aking susugo na may mga sulat upang makapagdala ng iyong abuloy sa Jerusalem. Ito'y mga dukang mga kapatid sa iglesia sa Jerusalem. At nang sumulat po si Pablo sa mga taga-Roma, ibinanggit niya yan. Sa Romans 15, verse 26, binanggit niya yan. Sapagkat minabuti ng Macedonia at na Akaya nagawa ng isang ambagang laan sa mga tuka, sa mga banal sa nasa Jerusalem. So, yun po yung limited church benevolence, pagtulong sa mga nangangailangan mga kapatid. So, tatlo lang pong gawain ng iglesia: evangelism, edification, and benevolence. So, ibig sabihin, nasaan sa tatlong gawain ng iglesia, papasok yung pagpapakain ng mga taong dumadalo sa lectureship o gospel meeting. Wala. Saan siya papasok? Hindi naman evangelism yun. Hindi rin edification. Hindi nagpapatibay ng pananampalataya yun. Hindi rin naman benevolence. Na hindi naman nangangailangan yung pinapakain natin. So, hindi siya pumapasok na sa tatlong gawain. So, makikita natin dito pala sa
unang bahagi ng ating pag-aaral, lumilitaw, hindi siya kasali doon sa gawain ng iglesia. It doesn't fall into evangelism. It doesn't fall into the edification. It doesn't fall to limited church benevolence. So where does it fall? None. So hindi ito gawain ng iglesia. Pangalawa, nasaan ang scriptural authority sa bagay na ito? Meron ba tayong mababasa? Paulit-ulit lang po itong scriptural authority. Paulit-ulit lang itong scriptural authority na tinuturo ng mga mangaral, tinuturo ng mga kapatid na galing sa ibang mga lugar. Pero bakit hindi natin maunawaan kung paano tayo magkakaroon ng scriptural authority? Dahil kung naunawaan natin yan, hindi tayo magkakaroon ng mga issue katulad nito. Tatlo lang ang paraan po niya. Direct command, o isang utos, o statement na ating mababasa na nag-uutos sa atin sa isang bagay. O kaya, approved apostolic example. Meron tayong makikitang halimbawa na ginawa ng mga kapatid na hindi naman sila nagkasala. Kung meron tayong mababasang halimbawa na sinabi sila nagkasala, ba hindi kasalanan nyo. Pero kung hindi sila nagkasala sa ginawa nila, so ito'y approved apostolic example. Wala tayong mababasang gano'n. Ating basahin ng sulat ni Pablo mula sa 1 Corinthians hanggang sa pinakawaling sulat niya sa Jude, o pinakawaling sulat ng New Testament sa Jude, alam tayong mababasang gano'n, na nagpapakain ng iglesia sa mga nagdumadalo sa isang spiritual activities. Wala tayong mababasa. Necessary inference, ito ay hindi nakasulat. Hindi mo siya mababasa. Pero pag binasa mo isang talata, yan ang papasok sa iyong kaisipan. So, yun ay nagtuturo sa ganung paraan. Halimbawa, nang si Kristo ay nabautismohan, siya umahon sa tubig, wala naman tayo nabasang siya pumasok sa tubig. So, yan ay necessary inference. Bakit? Hindi posible ang isang tao ay umahon sa tubig na hindi siya pumasok sa tubig. Maliban lang kung nakatira ka sa tubig, wala naman taong ganoon. Wala naman tayong mababasang necessary inference. So, wala tayong direct command or statement. Wala tayong approved apostolic example. Wala tayong necessary inference. Tungkol sa iglesia, local church, na mula sa kanyang pananalapi, ay magpapakain sa mga taong dumadalo sa gospel meeting o lectureship. At ito po makikita natin na magiging suliranin ng bagay na yan. Ang gospel meeting at lectureship ay mahalaga. Dahil ito'y paraan para may pangaral ng Ebanghelyo. O kaya kung meron tayong gustong pag-aralan during a lectureship, for instance, minsan sa Cebu City, si R. Osborne, magkakaroon ng lectureship sa Aklat ng Hebrews, for instance. Ganon din si Brother Ron Halbrook, o si Brother Jim McDonald, o sino mang kapatid na mga kay American Council of Filipino. They are invited, tapos sila mag-lecture sa mga mahalagang paksa sa Biblia. So, yun ang nangyayari. So, pero, yun ay mahalaga. Pero yun ay gawain ng iglesia. Pero yung kabilang banda, yung pagpapakain sa mga dumadalo, obviously, hindi ito gawain ng iglesia. So, kaninong gawain nyo? So, ito yung isang magandang pabulay-bulay natin. Kung ang pagpapakain ng mga taong dumadalo sa church during lectureship or gospel meeting ay hindi gawain ng iglesia, so kaninong gawain nyo? Ano ba ang category ng pagpapakain? Halimbawa, mga kapatid, halimbawa, ikaw may bisita ka sa bahay mo. Dinatnan siya ng oras. Pakakainin mo siya. That's hospitality. Kaya po yung tinatawag na hospital, gano'n sa hospitality, tinatanggap siya doon sa lugar na yun para gamutin. So, hospitality, tinatanggap po yung tao para yung maglingkuran, kung siya pakainin, etc. So, yun ay hospitality. So, kaninong gawain ang hospitality? Ito ba sa iglesia o sa individual?
Ito po ay sa individual. Hospitality, including feeding visitors or entertaining visitors, is in the realm of the individual's responsibility, not the church. Ito po ay nasa lugar ng obligasyon ng isang individual at hindi ng iglesia. Meron tayong mababasa ng individual, obligasyon niya na tumanggap ng mga panauhin at sila'y paglingkuran. Maraming pagkakataon sa Old Testament. Halimbawa si Abraham, di ba doon sa Genesis, nagkaroon siya ng bisita ng 3 lalaki. Kung pag-aaralan, very interesting yung 3 lalaki na yun. Anong ginawa niya? Inugasan niya ang kanilang mga paa. That's hospitality. At tinanggap niya sa kanyang tahanan. Yun ay gawain ng isang individual. Yun po ay gawain ng isang Kristiyano. Yun ay isang gawain ng Kristiyano. So, sa New Testament, meron tayong mababasa tungkol sa obligasyon ng isang individual to be hospitable. So, para maging maliwanag po sa atin, ano ba yung hospitable? Hindi naman natin ginagawang hospital yung ating lugar eh, di ba? Hospitable, sabi dito, friendly and welcoming to strangers or guests. That's being hospitable. Ganyan. Ano ba yung sinabing taong hospitable? A hospitable person is friendly, generous, and welcoming to guests or people they have just met. So, yun ang salitang hospitable na tao. Ika'y mapagtanggap sa mga panauhin. Ito yun po yung isang gawain ng individual, hindi po ng iglesia. So, feeding visitors is an example of hospitality. So, dito tingnan po natin sa Biblia. Ano po? Dito sa Hebrews chapter 13, verses 2 and 3. Basahin natin. Hebrews chapter 13, verses 2 and 3. Ito po ay nagpapakita ng kagandahan ng pag-uugali bilang mapagpatuloy o hospitable. Yung mga tao, yung ayaw nila ng tumanggap ng mga bisita. Ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigang magkakapatid. Huwag niyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan sapagkat sa paggawa nitong iba'y nakapagpatuloy ng mga anghel na hindi nila namamalayan. Ito sa Old Testament. Alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kayo nakabilanggong kasama nila at ang mga inapi na parang kayo rin na rin sa katawan kayo. So obviously, ang pagtanggap sa mga bisita o dayuhan ay gawain ng iglesia. Huwag niyong kalimutan ganyan. Huwag niyong kalimutan ganyan. Kasi tumutukoy sa mga individual na mga kapatid. So, bilang Kristiyano, we should be hospitable. Sabi, brother, delikado ngayong panahon. Baka patutuloyin mo yung hindi mo kilala. Ganyan. Siyempre, kailangan din tayo mag-isip kung sino papatuloyin mo. Pero kung ito ay taong kilala natin o taong mabuting, patuloyin natin. Ganyan. Dito rin po sa 1 Timothy chapter 5 verse 10, yung po mga talagang babaeng balo, yung tunay na babaeng balo, isa sa mga qualifications ay siya mapagpatuloy kanya. Hospitable. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 10, na may mabuting patutuo tungkol sa mabuting gawa, na siya nakapagpalaki ng mga anak, na siya nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal, that's hospitality, dumamay sa mga naghihirap, at itinalagan niya sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Dito makikita na dalawang form of hospitality. Sabi dito, nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal. That's hospitality. So, kanino yun? Sa mga individual. At sa Matthew 25 verse 37, isa sa mga sinabi ng Panginoon sa Judgment Day, kung sino yung mga maliligtas kanya, ay yung mga hospitable kanya. Na dito sa Matthew 25, verse 37, pagkatapos sasagutin siya ng mga matwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gumutong at pinakain ka namin, o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang tagaibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka?
At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at tinalang ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa niyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. So kasama doon ang hospitality. So ibig sabihin, yun ay katangian ng isang mabuting Kristiyano. Dito rin po sa unang Pedro, chapter 4, verse 9. Sabi natin. 1 Peter, chapter 4, verse 9. Ganun din po sinasabi sa atin. Kahit po sa mga elders, kailangan silang hospitable. Dahil siya rin pupuntahan ng mga kapatid, lalo kung sila may mga kapatid may soleransya spiritual. 1 Peter chapter 4 verse 9. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang bulong-bulungan. Ibig sabihin, hindi ka nagreklamo. May mga nagpapatuloy nga, pag talikod ng bisita, reklamo, bawal po yun. Without grumbling, without complaining. So ito yung katangian ng mga Kristiyano, tayo hospitable, pagpatuloy sa ating mga tahanan. So yun ay gawain ng individual. So obviously, yun pong bahagi ng pagpapakain sa mga dumadalo sa gospel meeting o lectureship is hospitality. Yun ay gawain ng mga individual. Maraming paraan na pwede nyo gawin yan na hindi kayo kukuha sa church treasury. Kasi parang naging shortcut kasi yun. At ito pa yung mahirap dyan. Dahil naging kaugalian na yan, papakainin yung mga dumadalo. Pag wala kang budget, wala kang lectureship, ano ba yung mas mahalaga doon? Yung pakakainin mo yung dumadalo o ipangaral mo salita ng Diyos? Kung minsan, hindi na natin alam kung anong pinupuntaan ng pumupunta pagka hindi na-advertise pa natin yan. Meron pa mga supposed to be conservative churches. Mag-advertise sila sa kanilang advertisement ng gospel, lunch provided. Ba't mo sasabihin nyo? You are putting a snare. Sabihin, gumagawa ka ng isang bagay na hindi magiging maganda kasi hindi mo alam kung anong pupuntahan ng tao, yung papagkain o yung gospel meeting o lectureship. Muna natin sabihin nyo. Maganda ka na lang sa inihanda ng mga individual ng mga kapatid. Kami po ganito ginagawa namin. Hindi ko na sinasabi itong gagawin nyo. Pagka meron kaming schedule na gospel meeting o lectureship, sinasabi na sa mga kapatid kung sino gustong tumulong sa inyo, ganito, ganyan, ibigay nyo kay kapatid na ganyan. Yung ginagawa namin. Minsan nag-start kami kung April o March yung gospel meeting. January, nag-start na kaming sabihin sa mga kapatid yan. Mula sa pera nila. Hindi binibigay nila sa first day of the week. Iba yun. Yun ang merong kakayahan na extra. Yun, sa dinami-dami na ng lectureship na nakakaraos naman kami. Hindi namin ginagalaw yung church treasury doon sa ganung layunin. Minsan kailangan natin siguro sirain yung kaugalian na yun eh. Pwede naman tayo magdala ng ating sariling baon kung tayo dadalo sa isang gospel meeting. Sabi nga ni Brother Danny McKibben, hindi ba sila kakain kung walang lectureship sa oras na yun? Meron silang point doon. Siguro mas maganda yun. Walang mabibigatan at makikita ang interest mo na pumunta sa gospel meeting kahit hindi ka pakain. Dala mo yung sarili mong pagkain. Ngayon, kung pipiliin po natin na pakainin sila, huwag natin kunin sa church treasury. Yung mga individual na Kristiyano bahala. Usually, ang madadadal yung preacher mula sa kanyang sariling pera. Kung hindi niya maasa ibang mga kapatid sa kongregasyon. Nagiging balakid yun. Kung isipin natin mabuti, hindi tayo pwede magkaroon ng gospel meeting, wala tayong budget sa pagkain. Hindi pagkain ng problema. Hindi natin magawa yung gawain ng gospel meeting o lectureship. Sa ibang mga bansa, hindi man nila ginagawa yan. Hindi ba sila nagpapakain during lectureship o gospel meeting? Kakain ka naman eh. Kakain ka naman. Kaya may gospel meeting, wala, you have to eat. Kaya may point yung isang kapatid. Hindi ba sila kakain kung hindi sila dadalo sa oras na yun? Kanya. Bakit kailangan sila pakainin? Pero isang point, di ba? Pero be it as it may,
dahil naging kaugalian na yan, dapat ang paggagalingan ng panustos sa ganyang pagpapakain sa mga kapatid, galing sa individual na Kristiyano. Hindi galing sa church treasury. Pero sabi nila, hindi yata ang kanya. Bakit naman ang ating pa nagpakain siya? Gahang ba? Meron po ano rito, merong tawag doon, may feedback po dito kanya. Good evening po, Brad. Putol-putol po yung live. Nag-aahang po. Ganun po yung ba sa inyo? Kung ganun po, sabihin nyo sa akin kung putol-putol, nag-ahanga po itong ating live. Kasi dalawa po yun eh. Either na yung nandun sa receiving end, ang may problema sa internet niya, mag-ahang talaga yung live. O kaya, yung mismo na dating sa amin, ang may problema. Kaya nag-ahang din yung live natin. Wala naman pong nagsasabi na nag-ahang po itong ating live. Ano po? Meron po nahihilig sa bahay namin ngayon, pero wala naman silang feedback. Okay lang po yan. Kasi pagdating nyo sa pag ito i-upload sa YouTube, o kaya yung reply ng Facebook, hindi naman siya gano'n. Usually lang pagka during the live. Dito sa sabi ni Brother Leonito Torreliza, maayos dito sa amin, brother. So, hindi po ito general. Ano po? May nasasabi naman, Brother Leonito Torreliza, maayos dito sa amin. Kanya. Siguro yung kapatid na gano'n na paputol-putol, yung signal nila may problema. Ganun po talaga minsan. Pero sabi ng iba, kung kasalanan talaga kanya, o wala tayong otoridad, na magpakain siya nga dumadalo sa ganitong lectureship o casual meal. Bakit ang Panginoon kaya nagpakain siya? Dalawang pagkakataon ng Panginoon nagpakain siya. Una, 5,000 pinakain niya. Pangalawa, 4,000 pinakain niya. Nagpakain ng Panginoon. No doubt about it. Nagpakain ng Panginoon. Babasahin po natin. Sa 5,000 na nagpakain siya sa John chapter 6, chapter verses 5 to 14, yun po'y na-records ng 4 na ebanghelyo. Dito sa Matthew, makikita na sa Matthew chapter 14, verse 13 to verse 21. Doon naman sa Mark, chapter 6, verse 31 to verse 34. At doon sa Lucas, chapter 9, verse 12 to 17. Ito po ang pagpapakain ng 5,000 ay nangyari po sa lugar na tinatawag na Bethsaida. Bethsaida, yun po makita nating record ng pagpapakain. Ano po? Bethsaida. Yun po ang lugar na ang Panginoon po ay nagpakain ng 5,000 katao sa Bethsaida na tinatawag. Doon ang pagpapakain sa unang pagkakataon. Tinitingnan ko lang po yung aking mapa kung nasaan po yung Bethsaida na yan. Pero ito po, Bethsaida. Ito sa syudad sa Israel, na doon dito po sa northern part ng Israel, sa Galilee, ang Bethsaida. Kanya. So, nagpakain niya ng ating Panginoon. Totoo yan. Tanong, doon ba sa pagpapakain ng Panginoon, sabay nangaral? Kasi ang parallel dyan, tayo may pangangaral, may dumalo, kailangan pakainin. So, ito'y trabaho ng iglesia, pakainin yung mga tao yan. Kasi ang Panginoon, nagpakain siya. At pinakain niya yung mga tao. Tanong. Unang tanong na dapat nating bigyan ng pansin. Ang Panginoon ba'y nangangaral nung siya nagpakain? Analyze po natin. Punta tayo sa John chapter 6. Ito na lang pambasahin natin kasi babasahin natin lang para wala lang po yun eh. Na John chapter 6 verse 5 to 14. Ito basahin natin. Verse 4, now the Passover feast of the Jews was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that this may eat? But this he said to test him, for he himself knew what he will do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little.
One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many?" Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish, as much as they wanted. So when they were filled, he said to his disciples, "Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost." Therefore they gathered them up, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which are left over by those who had eaten. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, This truly the prophet who is to come into the world. Now when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him a king, he departed again to the mountain by himself. Nangaral ba ang Panginoon? Wala naman pangangaral, di ba? Pinakailan niya yung mga tao. Pinakailan niya yung mga tao. Hindi siya nangaral. Kaya makikita natin, itong ginawa ng Panginoon ay isang miracle, it is a sign. It's a sign. At nakita ng iba yun. This is truly the prophet who is to come into the world. Parang si Nicodemus. Sabi niya, maliban na ang Diyos nagsuga sa hindi mo magagawa yung mga tandang ginagawa mo kanya. So, ang ating paggawa ng isang miracle, which is also a sign kanya. Hindi siya nangaral, di ba? So, hindi para na yung dalawa. Pangalawa, saan ba niya kinuha yung pinakain niya? Nagagawa siya ng miracle. Ganon din po doon sa 4,000. Ganon din po ang ating makikita. Yung 4,000, ito po yung ginawa sa Gerasenes, na malapit sa Decapolis. Yan ang pangalawang pagkakataon na ginawa ng Panginoon na nagpakain siya ng mga 4,000 tao ang pinangkaya ng ating pag ito'y malapit sa Decapolis kanya. Hirap pagkisin eh. Gerasenes. Doon ang pangalawang pagkakataon ng Panginoon ay nagpakain. At this time, 4,000. So yung una, 5,000. Ngayon naman, 4,000 ang kanyang pinakain sa Gerasenes. Malapit sa Decapolis. Tingnan natin. Basahin po natin. Ito po nasulat sa dalawang gospel, kay Matthew at saka kay Mark. Basahin lang po natin yung sa Matthew chapter 15, 32 to verse 39. Now Jesus called his disciples to himself. "I have compassion on the multitude, because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. And I do not want to send them away hungry, lest they faint on the way." So ang ating Panginoon po ay maawain. Ano po? Then his disciples said to him, "Where could you get enough bread in the wilderness to fill such a great multitude?" Jesus said to them, "How many loaves do you have?" And they said, 7, and a few little fish. So he commanded the multitude to sit down on the ground, and he took the 7 loaves and the fish, and gave thanks, broke them, and gave them to his disciples. And the disciples gave to the multitude. So they all ate and were filled, and they took up 7 large baskets full of the fragments that were left. Now those who ate were 4,000 men, besides women and children. And he sent away the multitude, going to the boat, and came to the region of Magdala. Nangaral ba ang Panginoon? Hindi naman siya nangaral. Pinakain lang niya yung mga tao. So ito ang ating pinag-uusapan na hindi katulad doon, kasi dito meron pang nangaral. So saan kukunin yung pagpapakain natin sa mga dadalo? Sabi nga, question, did Christ preach in both occasions? He did not. Naawa lang siya sa mga tao. He just pitied the multitude. Naawa lang siya sa karamihan na sumasama sa kanya. Did they get money from the treasury? Meron silang treasury. No. Jesus did miracles para pakainin yung mga taong yun. Gawa ng miracle ng Panginoon. Kung magagawa natin itong miracle na ginawa ng Panginoon, wala na magugutom. Mayroon pa sobra. Ibalikan po natin John chapter 6. John chapter 6.
11 to verse 13. Basahin natin. Ito ang ating makikita. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. So when they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain, so that nothing is lost. Therefore they gathered them up, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which were left over by those who had eaten. Saan galing pinakain ng Panginoon? Galing sa miracle. At itong bagay na ito ay ginawa ng Panginoon para patunayan kung sino siya. Sa John 6 verse 14, yung mga nakakita, maaaring kasama rin doon sa mga kumain, then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, this is truly the prophet who is to come into the world. Ito mga bagay na ginawa ng ating Panginoon ang nagpapatunay kung sino siya. Dito yung mga taong ito ay propeta kanya. This is the prophet. Ito po ay may allusion sa Deuteronomy chapter 18, di ba? Yung sinabi ni Moises na ang Diyos ay magsusugo ng propetang katulad niya. So, ang ating Panginoon ay isang propeta. Totoo po yan. Kaya basahin natin na po. This is Deuteronomy chapter 18, 17 to verse 18. And the Lord said to me, what they have spoken is good. I will raise up for them a prophet like you from among their brethren, and will put my words into his mouth, and he shall speak to them all that I command him. And it shall be that whoever will not hear my words, which he speaks in my name, I will require it of him. So, yun ang ating Panginoon. So, ito kanyang propeta sinasabi ni Moises. At doon din po sa Acts chapter 2 verse 22, the day of Pentecost, ipiniliwanag ni Pedro kasama ng 11 kung sino ito pinako nila sa krus. Basahin natin sa Acts chapter 2 verse 22. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders and signs which God did through him in your midst, as yourselves also know. A man attested by God. So siya taong sinugo ng Diyos. Bagamat sinabing taong sinugo ng Diyos, hindi siya tao lamang, sapagkat siya Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya katulad natin na pinanganak talaga tayong tao. Yun lang ang ating kalikasan. Pero ang ating Panginoon siya Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa at nagkatawang tao, katulad sa ating kanya. So yan ang ating Panginoon. So tingnan po natin. Dito sa ating pag-aaral ngayon, kung tayo po ay ginagawa po natin yan, kumukuha tayo sa church treasury para pakainin natin yung mga kapatid at mga bisita na dumadalo sa ating mga gospel meeting at lectureship, saan natin makikita yung authority doon? Wala, di ba? Wala tayong direct command. Wala tayong apostolic example. Wala tayong necessary influence para gawin natin yun. So, hindi natin pwedeng gawin yun dahil wala tayong scriptural authority. Yung po nakaraang issue pinag-aralan po natin tungkol po doon sa pagbe-birthday celebration inside the church building, ganun din. Wala tayong mababasa sa scriptural authority. Ang sagot ng kapatid na ginawa nila sa kanilang church building sa lupay ng Mindanao, ang sabi niya, saan natin mababasa pinagbabawal yan? Pag ganun na po ang ating sinasabi, that is you do not have scriptural authority. Katulad din naman yan ng gumagawit ng instrumental music sa worship. Sinasabi nila, saan natin mababasa pinagbabawal yan? Hindi nga. Hindi natin mababasa pinagbabawal yan. Wala natin mababasa yan pinag-utos sa atin. Hindi yung point na pinagbabawal eh. Ang point, yung ba'y pinag-uutos sa atin? Is that authorized by Christ? Yan ang problema doon. Babalik-balik tayo, balik-balik, para tayo taga-balik-balik sa palok. Ano po? Luke chapter 6 verse 46. Ang importante rito, yung sinasabi ng Panginoon at yung hindi niya sinasabi. Pag hindi niya sinasabi, that means it's silent, hindi mahalaga sa Diyos yun. Hindi natin kailangan gawin yun. Luke chapter 6 verse 46.
But why do you call me Lord, Lord, or Master, Master, and do not do the things which I say? Para kami katulong niyan na hindi ginagawa ng katulong mo pinag-utos mo sa kanya. Ano gagawin mo doon? Paalisin mo. Kasama mo sa bahay, tapos hindi ka sinusunod. Binabayaran mo siya. Paalisin mo siya. Dahil hindi siya naging benepisyo sa'yo. So, kung kilala natin ang Panginoon bilang isang Panginoon, alam nyo, ang ibig sabihin ng Pang-isang na susunod. Dahil sa kinawag ng Panginoon, ginawa siyang Panginoon, kanya, dito sa Acts chapter 2, dahil siyang masusunod. Sa Acts chapter 2, basahin natin. Ito yung conclusion ng sermon ni Apostle Peter kasama ng 11 apostles. Therefore, that's the conclusion. Let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Ano ibig sabihin no? That God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Lord, because he has all the authority. This is Matthew chapter 28, verse 18. He has all the authority, therefore he is the Lord. Sayin natin. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. That is why He is the one Lord. Dahil He has all the authority. Ngayon, gagawa tayo isang bagay na walang kapahintulutan o no authority from the Lord, who is the one Lord. Hindi ba tayo nagkakasala, no? Dahil lahat ng mga bagay sa loob ng iglesia, siyang Panginoon. In Ephesians chapter 1, verses 22 to verse 23, and he put all things under his feet, and gave him to be head over all things in the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. And he put all things under his feet, and gave him to be head over all things in the church. So, anong bagay na gagawin natin sa church shall be authorized by the Lord. Simple. Dahil napakasimple lang po niya. Hindi mahirap maintindihan ang kalooban ng Diyos. Ang mga nahihirapan na umunawa ay mga pasaway at matigas ang ulo. At ipinipilit nila kailang sariling kalooban kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga tigas ang ulo, hard-headed. Hindi talaga susunod yan. Kaya lang, sasagutin natin sa Panginoon pagdating ng araw. So, kung ginagawa po natin ito, hindi ko sinasabing ako ang masusunod dyan. Hindi, ang Panginoon ang masusunod. Pagsipan niyo mabuti. Where is your authority? Saan ang iyong otoridad? Saan ang iyong kapamahalaan? Sa paggawa ng bagay na yan, na pinapakain natin yung mga dumadalo o mga bisita galing sa church treasury during our gospel meeting or lectureship. Naging kaugalian kasi yan. I do not know when it was started. Naging tradisyon ng mga churches pag sila'y nagkakaroon ng lectureship o gospel meeting. Ang napansin ko, sa mga bansa na first world, developed, at hindi mahirap yung mga tao, hindi na pinapractice yan. Mas meron ng lectureship o gospel meeting, pupunta sila, uwi. O kaya pupunta sa restaurant pagkatapos ng gospel meeting. Doon po sa Amerika, sa US, pagkatapos ng worship, Sunday morning worship, pupunta na yan sa mga buffet restaurant. Punong-puno yan. Lahat ng mga pamilya, hindi na uwi sa bahay yan. Kakain lang sila sa mga restaurant. Tapos babalik na sila doon sa, pag nakakain na sila, doon sila uuwi. Tapos babalik sila sa evening service. Yan ang ano. Kaya lang sa atin, siguro because of poverty or something like that, naging ugali yan. Pero kahit ganoon, kailangan natin isipin. Kasi yung mga liberal na tinatawag natin, liberal churches, ginagawa nila yan. They use money from the church treasury to feed people. Kaya kung makikita na ginagawa natin yan, takatapos binibira natin sila, babibira din tayo. Yung isang member dun sa GC for the issue of church benevolence, niya, may sinabi siya, kayo nga niya. Tinitiran niyo kami, ginagawa din niyo. Siguro may siya nakita gumagawa ng gano'n.
Huwag natin bigyan ng lugar si Satanas para sirain niyang gawain ng Panginoon. Clear na clear lang tayo sa Panginoon. Kumbaga, pag nagpag-x-ray ka na sa baga mo, clear na clear at walang kalabuan. Kung ang lahat ng ating ginagawa, meron tayong scriptural authority. Wala tayong problema doon. Yun ay clear na clear tayo sa Panginoon pagka gano'n. Ngayon kung hindi, para ka nagpa-x-ray ka, tapos meron nakit sa baga mo. Hindi i-clear ang baga mo. Hindi ka nag-clear sa Panginoon. Sasagutin natin yan. Kung mapunta tayo sa Revelation chapter 3, yung mga churches doon na may pagkakamali, they were commanded by the Lord to repent. Magsisi kayo kanya. Or else, sabi niya, or else. Halimbawa, this Revelation chapter 2 verse 16, repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Meron din po sa Ephesians chapter 2. Meron ganun eh. And sa verse 5, sabi niya, remember, therefore, where you have fallen, repent, and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Yung lampstand, yun ang recognition sa atin ng Diyos bilang kanyang kapulungan. So, yun po ating pag-aaral sa gabing ito. Ano po? Hindi naman magandang, actually, hindi naman po enjoyable yung ituro natin ganito mga bagay. Dahil alam po natin, mayroong nakatamahan. Pero kailangan sabihin, for the sake of our souls, di ba? Para masigurado natin na ating ginagawa ay kalooban ng Diyos. Doon lamang ang ating guarantee na tayo maliligtas. Bilang panghuli, iwanan po natin na Matthew chapter 7 verse 21. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yun po ang makita natin. So maraming salamat sa inyong pakikinig. At tapos natin ang isang oras, parang napakabilis lang. Yung ayun po napansin ko, pagka enjoy ka sa iyong ginagawa, napakabilis ng dumadaan ng panahon. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. There's danger and death in delay. Except God's saving grace, His life on the cross He has given. Oh, come while yet you may. He's earnestly pleading, oh, make no delay. Tomorrow may be too late. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. The judgment day, brother, is coming. Prepare ye for that day. His pardon and mercy He offers. Obey while yet you may. He'll save you from sin and bring sweet peace within. Tomorrow may be too late. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. A home up in heaven is waiting. Oh, make the start today. Repent and confess and be baptized. There is no other way. Give Jesus your life and thus walk in His way. Tomorrow may be too late. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the sun will shine, I want a gold one, that silver line.
mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow a stone. And though I find here no permanent dwelling, I know he'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a robe and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Yan ang gusto po natin. Makarating tayo sa mansion na yun. Ano po? Kung dito lang po sa lupa, karamihan sa atin, wala tayong pag-aasa ng mansion. Ano po? Pero doon sa langit, mansion. Ganyan. So, punta na po tayo sa mga nag-comment po sa atin. Si Brother Leonito Torliza. Ito po kapatid na ito, medyo may edad ng konti sa akin. Pero kami po sabay-sabay nagsimula nung late 70s or early 80s. Palagi kami nakikita sa Baguio City noon. Pag kami mga lectureship ng mga kapatid, lalo yung mga galing mga Amerikano, kami po ang mga dakilang nagtatanong dahil wala kaming alam eh. Simula kami doon sa Baguio City noon. Parang kailan lang, ano po. Si Amiri, meron tanong si Amiri. Daniel Sikat, good evening po sa lahat. Tapos si Etiquez de Limon Mateo, magandang gabi po brother. Ruferth, magandang gabi po. Andrew Romero, good evening po sa lahat. Oljan Acampo, good evening po. Abel Espirito, watching Brother Loli Martinez. Ito po ay anak po ng kapatid sa si Brother Doming Naniel. Ano po? 4 years ago, nakita kami sa Mindanao noon. Magandang gabi po mga kapatid, watching from Pangasinan, Glen Fiesta family. John Bautista, hello to all. Ito rin po isang kapatid at kaibigan at kasamang kawal sa Panginoon. Dahil ito ni Amiria. Tapos, God sent si Magiel Gama. Ito rin po isang kabataang mangaral. Good evening, brethren. Bernardo Gamueda, meron pong tanong. Mirasol Pizon. Good evening, everyone. Brother and sister in Christ. Ito po yung kapatid ni Brother Rick Darasio. Archon Roy Sumabal. Thanks po sa wonderful lesson. Ito'y Tagalate. Jimmy Noah Sr. Magandang gabi po, kapatid. Lala po, puro Amiri na ito. Jude Sabal, good evening. Danilo Dasilio, good evening po, brother. Kapunta tayo sa mga tanong. If you have excess income above the budget needs, how will you allocate these funds? Maraming paggagamitan kung yung tao meron siyang sobrang income kung Kristiyano ka. Kasi kung sa ordinaryong tao yan, natural gagastusin niya sa sarili niyang kasiyahan. Kung Kristiyano tayo, hindi rin bawal yun. Pero tandaan po natin, sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 6, kung kayo isang mayamang Kristiyano, ito ang dapat isipin ng isang Kristiyano na maraming pag-aari sa libutan na ito. Hindi naman marami yan, kakampi lang po yan. Ito po sa 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present age not to be haughty, masyadong pagmataas,
nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. So, hindi naman po katakata yung binibigay sa atin ng Panginoon para sa ating kasiyahan. Let them do good, that they may be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. So, wag tayong yung mga mayaman, wag tayong umasa sa kayamanang hindi natin maasahan kanya. Di sabi nga rito, uncertain riches, hindi tiyak na kayamanan kanya. Kung marami kang pera, marami kang pwedeng gawin. Ang dami pong pagkakataon gawa na mabuti. Pwede kang tumulong sa mga mangaral. Sa Galatians chapter 6 verse 6, pwede mong tulungan yung mga nangangailangan mga tao. Galatians chapter 6 verse 10. Napakarami po na pwede natin gawin sa kalooban ng Diyos. Hindi problema kung marami kang pera. Ang problema kung wala kang pera, wala kang pagkakataon. Kung may marami kang pera, meron kang pagkakataon. Itong sabi ni Amery, may point itong Amery. Since the church authorized to use its funds for evangelism, edification, as well as for benevolence, until everyone in the world is perfect in Christ, there will always be the need toward which we should give. Hindi actually natin maabot yung perfectness na yun, di ba? So, maraming mga tao na hindi paligtas. So, maraming pagkakataon na gamitin natin ang ating kapagkakataon sa ganung bagay. Hindi lang para sa ating pansariling kapakanan. Bernardo Camueda, can we use the church money to construct or repair church? Yes. Edification yun eh. Na sinabi ng Panginoon, do not forsake the assembling of ourselves together. At kung ang iglesia may gawain ng pagtuturo, kailangan ng lugar na ikay magtuturo. Yan ang expedient na sinasabi. That's an expedient. May utos na assemble, hindi naman sinabi sa atin kung saan tayo magtitipon. So meron tayong kalayaan kung saan tayo magtitipon. Kung ang isang church, local church, ay mayroong sapat na pera para to construct a church building, do so. Yun po authorized. Dahil kailangan tayo mayroong pagtitipunan. Otherwise, saan tayo magtitipon? When sabi niya, don't forsake the assembling of ourselves together. Let me say, there is the necessary inference that you will need a place to assemble. Di ba, yung ganun nyo? That's a necessary inference. Dito sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see that they are approaching. So that's edification. So pwede mong gamitin ng pera mo doon. Yung church money ng local church. Yung obligasyon ng local church yun. Hindi na obligasyon ng ibang local church. Yung local church lang may obligasyon to. Ngayon, kung hingi tayo ng tulong sa iba, individual ang tutulong sa atin. Nalimutan ko basahin si Pines Yuson. Good evening po. Paano ko po kapag ang isang miyembro ng simbahan ay nag-collecta ng pera na sinabing para simbahan pero ginat-sponsorin eh. Yun po ay corruption. Bawal po yan. Amre. What percentage of our income should Christians give? Walang percentage. Mahirap po yan eh. Kasi doon sa Old Testament, 10%. At least. Sa atin, hindi. Tandaan natin, it should be more than 10%. Ang ating tipan is a better covenant based on better hopes kaysa sa Old Testament, which is a physical covenant. Sa atin, isang spiritual covenant. So, dapat isipin natin, it's more than 10% ang ibigay natin sa church. Yung mga Hudyo, hindi nga nila nakita yung Panginoon. Hindi sila kabilang sa karan ng Diyos na tinatag ng ating Panginoon. Nakapagbigay sila ng 10%. So, tandaan natin sa Christian, dapat masigit tayo sa mga Hudyo. Isipin po natin yun. Dito po sa give cheerfully, give joyfully. A fact is 10%, but Christians under the New Testament are not bound to Old Testament law. So give as much as you'd like, even far and beyond. Very good. That's a good point. Give your money, give your time, give your heart, be it
giver to others. Jesus Christ is a giver to you. Ganda ng point ni Amory. Ano po? Si Brother Bartolome, pader. Huwag niyo labanan si kapatid na ito. Hindi kayo mananalo. Pader. Joke lang yan, Brad. Suggestion po, Brad. Pwede po natin i-shoulder or personal money. Yun ang gawin natin. Yung personal money. Hindi yung church money. Kung kailangan natin pakakainin yung mga dumadalo sa ating mga lectureship. Wala na po ata ang tanong. Meron pa ba sa taas? EPF, tinanong, sinagot ko na yung EPF. It may be used in any way the church decides to use it. This cannot be used true since we are to do all things by the authority of Christ. Totoo po yan. Hindi ko mo gusto nang gawin ng church, gagawin mo. Kailangan ito yung authorized lang po ng ating Panginoon. Dito sa Colossians 3:17, sabi ni Amory, dito sa Colossians 3:17, basahin po natin. And whatever you do in word or deed, do all in the name or the authority of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ito yan, maganda yung point na yan. Wala, parang nasagot na po natin lahat. Maraming salamat sa mga nag-attend. So, pag-isipan natin. Kung pinapractice pa rin niya yung... Kasi nagsusukat kumisan tayo eh. Ayaw natin magsakripisyo sa ating sariling pera. Sinusurkat natin sa church treasury. Hindi ganon. Hindi natin dapat ginagawa yung ganon. Kung hindi tayo authorized to do it, don't do it. Pero you have to hold gospel meeting, lectureship. Mahalaga yun eh. Kaya naging balakid komisyon, wala tayong papakain. Parang mas mahalaga pa yung pagkain kaysa sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Di ba? Isipin po natin yan. So bago po tayo magtapos, tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Mga banal, kayo po ay nagpapasalamat po ni sa inyo sa pagkakataon na ito na ibinigay sa amin na pag-aralan yung salita. Sana hindi lang po sa ganitong pagkakataon, sana mga Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, magkaroon sila ng interes na buksan ang inyong banal na kasulatan, pumalaman nila ang inyong kalooban. At sila sumunod sa inyo, Diyos, sapagkat alam po namin na yung sumasampalataya, sumusunod sa iyo, sila lamang po ang maliligtas. Buksan bigyan niyo sa amin ang puso na may init ng pagnanasa na malaman ang inyong kalooban. Nalalaman po namin naman ay lamang alam ang iyong kalooban at ginagawa itong maliligtas at makasama mo sa walang hanggan sa langit pagpakilanman. Ama, kami po ay nagpapangbaba, kinikilala po namin namin sarili bilang mababa sa inyong harapan na nagkakasala. Humingi po kami ng kapatawaran sa inyo, Diyos. Dinadalangin namin magtagumpay po sana sa lahat ng dako ang pangaral ng Ebanghelyo na kahit nakakaunti may mga puso, madalisay, pangbaba, na tatanggap at sumunod sa inyong salita. Sa araw, Ama, itulot mo na kami, bigyan niyo kami sa mga direksyon ng mga taong may dalisay na puso upang kami pangaral ng Ebanghelyo at sila'y sumunod. At ang mga bagay ito ay aming iningi sa dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat. Thank you. Muchas gracias. Agyamanak. Sana po magkita tayo muli. Ingat po tayo. God bless. Ito na po ang pagtatapos ng ating preaching sa gabi. Good night.